Good afternoon guys. Welcome back sa YouTube channel namin ni Paborito. So yan for today's video is po tayo ng kamote. Yung kalahati po ng mipuya natin kahapon. So ngayon lang po ako nakakapag-umpisa ng pag-vlog kasi kaninang umaga may nilakad po tayo, na busy po tayo dahil yun nga may blocking practice po sila Chrislyn. Tapos ayun, nakabalik pa ako dito mga alas 12 na ng tanghali, pero natapos na po akong maglaba kanina ng ibang labahin natin sa umaga. So ngayon naman katatapos ko lang pong maglaba ulit kasi naligo na po yung mga bata. Pagdating ko meron naman pong labahan, tapos hindi ko naman po itinatapon pa yung sinabon ko, at saka may binabad pa ako na kurtina, na yung kurtina po is kila Chandria na bali linalaro-laruan na lang kahapon ng mga bata. Nagyuyuin-yuin po sila na isinuot po kay Sia, tapos ibinigay po kay Sia yung kortina ni Joaquin na pagkatapos nilang laruin. So nakita ko po na medyo okay pa, ibinabad natin. So ayun, binanlawan ko na ngayon dahil yun po yung huli. Tas yung nilaban natin na kortina kahapon is andyan na yun na kinuha ko na. Tas yung kortina na ibinigay na nilalaro-laro kahapon nila Sia is nandoon nakasampay na. Tapos may plano ko po ako kung saan ko ikakabit. Yun, pinagtiyagaan po natin kasi okay pa naman po siya. Sayang kung itatapon lang tapos linalaro-laro ng mga bata. Yun, naisipan ko, hiningi ko ulit kay Sia, sabi ko ilagay mo dyan, anuhan natin, lalabhan, dahil meron tayong mabuting mapapaglagyan dyan. So ayan, hindi pa naman tayo nananghalian. May linuto tayo kamuti na kanina pa itong umaga kasi request ni Sansan na lutuin ko daw, dahil yun po yung breakfast niya, na hindi naman po siya kumain dahil parang nahuli tayong bumangon alas 7 na, maliligo pa po siya. Okay lang kay Chrislyn is alas 9 yung practice, so di po siya nakakain dahil mainit pa. Tinerhan ko na lang po siya ng 4 na piraso para pag uwi niya meron pa siyang makakain. Kasi pagluto na po dito sa bahay, pagluto na kakain na talaga, walang iniisip po kung sino po yung kakain, talagang ubos. So ngayon natingnan ko meron pang 3 piraso sa ice creaman dahil dyan ko po nilagay. Action po akong kumain, kakain naman yung dalawa, si Sia at saka si Pinsoy. Ay kuno kamote, sabi ko sa kanila, kakain kayo kasi kakain ako. Kanina pa ito sa mesa, walang gumagalaw. Ngayon nakakain ako, makikagawan kayo sa akin na kumain. So andun, ang ginawa, naglaro na lang sila ng laruan ni Pinsoy na basketball. Yun na yun ang mga bata. Pero tapos na silang kumain nito. May 3 ang natira. Sabi ko nga, kakainin ko. Snack ko ngayon dahil yung oras is mag-alas 3 na. Pagtingin nila sa akin na binabalatan ko, sabi ni Sia, ay kamuti. Sabi ko, kakain kayo dahil kakain ako. So 3 piraso na lang, ganyan na lang kalaki, 3 tayo. So isa na lang ang magiging akin. Matras. Mga bata talaga, mga bata. So ngayon, ako yung kumain. December 2 na po ngayon, araw ng Martes, na ayun, bukas, Merkulis, may klase po yung mga bata. Ngayon naman, yung grade 4, dapat may klase na, Martes. Lahat grade 4, kasi bali, schedule po sila. Yung klase po ng grade 4, Monday to Wednesday yata, ganun. Tapos bukas si Sia at saka si Pinsoy may klase. Yung klase po nila Monday, Wednesday to Friday. So bukas may klase po sila
pagka Friday na naman, wala kasi wala daw klase sa ano sa Friday. Yun po yung sabi sa GC. May klase po sila bukas, Sia at saka si Pinsoy. Ngayong araw naman po, yung may klase si Crislin. Si Crislin, di naman po makakapasok dahil exempted po sila. Sabi ng naghahawak ng DLC, wag daw mabahala sa mga kasali sa DLC kasi exempted na po sila. Dahil yun nga, sabi sa ano kahapon, yung practice nila Crislin is alauna. So nangyari po alas 9 kanina. So nagchat tayo, sabi ko may practice po sila sa umaga dahil may klase na naman po sila, may face to face na ganun. Meron pong nag-reply, wag daw mabahala yung kasali sa sa DLC kasi exempted po sila. So hinintay natin yung update ng grade 3 or grade 1. So yun, kagabi nag-update na meron pong klase dapat Monday, Wednesday to Friday. So ang nangyari naman po hapon lang naman, kagabi lang po nag-update. May klase sila si Pinsoy bukas, Merkulis. Tapos automatic na naman walang klase sa Biyernes. Parang napapaisip po ako diyan. Sige, okay na lang yan. Para naman po tayo makapagpahinga-hinga sa kasasaway. Sabi ko sa kanila, yun, magkikita-kita na po kayo bukas ng mga teacher nyo. Sa teacher nyo naman kayo magpapasaway. So, yung module ni Sia na binigay kahapon, inansiran kanina dahil pinapadala bukas. Yung ipapasa dapat ngayon ni Pinsoy na module, bukas na lang ipapadala kasi face to face na po sila. Parang schedule po yung klase nila dito, schedule. Tapos na po tayong maglaba, guys. Yung problemahin naman natin yung pagtupi. Yan, nandyan pa sa upuan. Marami pa akong kukunin doon sa likod. Hindi pa natuyo. So medyo nagpapakita pa naman si Haring Araw. Hinayaan lang muna natin sa likod. Sasabay-sabayin ko na lang po yan pagtupi mamaya. So relax muna tayo. Nahiga na ako. Parang nakaramdam po ako na parang nakakaantok ganun. Nahiga ako. Kaso lang hindi naman po tayo makatulog dahil iniisip natin mayroon pang nakababad. Ayun. Bumangon po tayo. Kinapos natin yung natira pa natin na labahan. Yung mga hinubad nila ng mga bata nila Christian, sinabay ko na lang sa kortina kong binabad. Manipis lang naman na kortina. Maganda pa po siya. Medyo meron punit, konti, pero pwede pa po siyang magamit. Pag nakita po yan ng may-ari na nilabhan ko, tas naikabit ko na, matatawa. Iwan lang po kung sinong may hiya, ako or yung may-ari. Kasi sayang naman, pinaglalaroan, ginagawang gown ni Sia, sinuot kasi nag-UN sila dahil hindi nga natuloy yung MUIN. Dito na lang daw sila sa Miyugan mag-UN. Na yun po yung costume na kortina, yung isinuot kasi yan na binidyohan naman ni Chandria, isinin po kay Mamawalin. Ngayon, maganda na pong tingnan. Nakasampay na po siya. Nilaban natin, binabad na yun, maganda. Gumanda po yung resulta. Pwede pa pong gamitin, bakit hindi linisan para po magamit. Katamba yung tupiin natin. Dito po sa likod. Parang nagtago yung yung sikat ng araw, parang nagtago po siya. Yan yung nilaban natin na iba. Tapos nandito yung iba pa nating nilabhan. Yan po, ayan, tingnan nyo.
Kay ganda pa ng kurtina na yan. Nilalaroan lang ng mga bata. Nawala yung nawala yung init. Nawala si Haring Araw, nagtago. Ito po yung nilaban natin kaninang umaga. Tas ito po yung, pati ito. Tas ito yung kahapon. Ito, medyo hindi pa po natutuyo. Tas ayan, madali lang ito siguro matuyo. Tingnan nyo naman. Tas yung sira ito lang po. Yan. Yan lang po yung sira. Na pwede pang magamit po. Maikortina po natin. Yan, good morning guys. Dugtungan ko lang po yung naudlot kong intro kahapon na pag-vlog. Hindi ko po natapos. Ayan, umaga na, December 3. Ayan, nagkakandarapan na po tayo dahil face to face na po ngayon. Face to face na po. Ayan. Naghuhugas na si Pinsoy ng tumbler niya. Tapos na po silang kumain. Tapos ngayon, tapos nang naligo si Sansan. Kami na po yung susunod ni Sia. Magsasabay po kami dahil kailangan pong samahan pa natin sila. Dahil may meeting, mga ilang minuto daw lang na meeting. Kailangan ihatid sila. Tapos ayan si Chrislyn, hindi pa natin ginising dahil yung practice nila is alas 9. Yun iniisip ko nga kung mabutan po tayo doon ng mga alas 8 pasado. Si Chrislyn medyo malilit dahil syempre naman tayo po yung nag-aayos sa kanya kahit nandito pa yung papa niya, papakainin siya or magbibihis. Yung buhok niya is problema talaga dahil palaging nakapunutin. Hindi naman alam ng papa niya magayos at saka hindi pwede silang nakalugay yung buhok na parang aswang. So papalapit na po talaga yung municipal meet nila. Nakakaroon na po sila ng sinasabing blocking. Iwan ko kung anong mga blocking na po yan. Yan, hindi na nga nakapagbihis ng suot niya. Pagdating niya kagabi, mga alas 8, dahil hanggang alas 8 ng gabi yung practice nila. Tapos nag-answer pa siya ng module niya. Ayan. Hindi ko na lang namalayan kasi nauna po akong nahiga kagabi dahil napagod po tayo, nakatulog po ako. Hindi ko alam kung ano na po silang oras tumabi sa akin. Sila po ni Pinsoy, sila po yung katabi. Yan, si Pinsoy nag-aasikaso na po na yung tumbler. Pati si Chrislyn, yan, inaanuhan na po yung towel niya, pinapabanguhan. Sabi ko, ligtas na ako sa pagpapasaway nyo, doon naman kayo sa teacher nyo. So yan guys, naghahanda muna kami, maliligo muna kami ni Sia. Magsasabay kaming maligo. Huli na si Pinsoy. Yung oras naman po guys is alas 6:20. Kinakailangan daw pumunta doon mga 7:30. Hindi po pinapa-early yung mga bata kasi yun. Maglalaro-laro, tapos magtatakbuhan yun. Hanggang sa dumating yung mga teacher is mga pawisan na. So, abang-abangan nyo po kami mamaya guys pag nandun na po kami sa eskwelahan. At ayan nga guys, punta na tayo sa eskwelahan pero si Sansan Siyas na doon na. Yung huli si Pinsoy, nasa samahan pa po natin. 7:35 na po yung oras. Ay, Diyos ko Lord. Umpisa na naman po. Pero parang alanganin yung pag face to face nila ngayon. Yan si Pinsoy. Ready to school. Si Pinsoy, tingnan nyo yung suot niya, uniform. Uniform po sa bag niya. Imbis magwa-white t-shirt,
Nag-black, all black po si Pinsoy. So, ayan guys, nakauwi na tayo galing sa eskwelahan. Yun, nag-meeting muna, saglit. At saka, ayan na, nakalis na din si Creslin. Binisan muna natin at inayusan. Yung ano po ngayon sa technique ng pagklase sa CIS na ayun, parang hindi po sumasang-ayon yung mga parents. Una, sa chat sabi, yung naka-schedule yung klase ng mga bata. So face to face na po ngayon, no. Lunes, Miyerkules, Biyernes. So pinalitan araw-araw. Pero yung mga estudyante iipunin. Halimbawa, 6 ka seksyon, dalawa-dalawa. Katulad ngayon sila Sia, 2 seksyon sila. Tapos sila Pinsoy, sana ngayon ililipat din doon sa Gabaldon, malapit sa grade 1, na medyo maliit lang po yung space ng room kasi magiging 70 student po sila sa dalawang seksyon. So sabi ng mga parents, kasi yung room ng mga elementary ang pipisto mga high school, kasi yung building ng high school is totally damaged nung lindol. So hindi pinapagamit dahil maraming crack at total damage nga. Tas yun nga ngayon medyo lang po, emergency lang po na pagmi-meeting kung sang-ayon po yung mga parents. Tapos sabi ng teacher, dapat may isang parents na lumaban, hindi sumang-ayon sa ganong sitwasyon ng pagklase, dahil sa Gabaldon puro kahoy lang yun, tas medyo old building na, parang ganun, ano sa Tagalog old building, parang matagal na, luma na po na building, at puro kahoy po yun. Tapos may silong po yung yung Gabaldon na yan. Doon itatambak ang mga elementary. So yung mga room ng mga elementary, mula grade 3, grade 4 yata, mga high school po yung gagamit. Yung kila Pinsoy, grade 8. So dapat sana kung nandyan na po yung principal, kasi hindi pa daw nag-report, bukas pa yung dating, iwan ko kung bukas pa yung report. So kahapon emergency lang din po, meeting ng basta nag-meeting yung mga teacher, na wala po yung principal. So ayun, yung napag-meetingan sa una, Monday, Wednesday, Friday po yung klase. Okay na kami nun. Tapos yung Tuesday at saka Thursday is module. Ang nangyari po, palit na naman po ng schedule. Araw-araw po may klase na. Tapos ayun, yung mga estudyante iipunin. Parang pinapag-combine po yung 2 seksyon. So may isang seksyon po na yung estudyante is 40, 50, ganun. Tapos dadagdagan po ng may 30 students. So dalawang sabihin na lang natin yung 2 section i-combine 70. Paano na yun? Magsisikipan na, sabi ng mga teacher. Sana daw pag magpapatawag pa ng meeting na yung lahat ng parents, limbawa grade 3, lahat ng parents mag-meeting. Kada level mag-meeting kung aanuhan mo na yung mga parents sa desisyon nila, kung gusto sa sitwasyon na yan. Sabi naman ng mga teacher, sana may lumaban po na parents na hindi pumayag, kasi hindi din sila sang-ayon, dahil yun nga, hindi pa natin maiwasan na magkaroon ng aftershock. Sabi nila para safety daw sa mga bata, at okay na yun daw yung sa unang pinalabas na schedule na
yun nga, yung sa isang linggo 3 araw lang pagkaklase. So ngayon naging araw-araw na. Tapos hindi pa namin alam kung hanggang kailan po yung klase. Sabi nga nila, para din ko nung lindol na pagka-meeting ngayon, bukas agad klase na. Para din sila ko nung nilindol. Pero wala po silang magagawa dahil sumusunod lang din po sila sa utos. So ngayon naman yung mga teacher umaano sa mga parents, nakadepende sila kung sasang-ayon daw po kami. So ayan, parang sa akin naman po okay na po yung schedule na Lunes, Miyerkules, Biyernes yung klase. Kasi may module naman. Kaysa sa ngayon, may araw-araw may klase sila, pero yung mga bata hindi po makakapag-focus guys. Kasi sa isang room, 2 section, 2 teacher. Magkaklase yung teacher sa estudyante niya, magkaklase yung teacher sa isang estudyante niya. Ang mangyayari po, yung estudyante dito sa kabila, makikinig dito sa kabila. Siyempre, parang makikinig sila sa kabila. Tapos yung sa kabila naman, makikinig sa kabila. Parang hindi mapupokus yung mga bata. Parang useless lang din po yung araw-araw na may face to face po sila. Ganun po yung nangyayari ngayon dito sa CIE, sitwasyon ng pag face to face. Parang din, parang nagkakandara pa din, parang ako lang palaging kandara pa. Oh my gosh. Tapos ayun, nakalis na si Chrislyn, na nagkakandara pa din po tayo dahil papalapit na nga yung nila yung show. Tas paaga yung nila yung practice kasi yun competition kasi. Tas pinagmeet na po yung yung CIS at saka GJFS eskwelahan yun ni Sansan. Nagmeet na po sila, blocking. Pero hindi naman si Sansan at saka si Chrislyn po yung maglalaban kasi high school din po yung kalaban nila Sansan, tapos elementary din po yung kalaban nila Chrislyn, pero yung trainer nila Chrislyn at ni Sansan ay iisa lang. So parang excited na din po akong umabot na po yung nila kasi dito lang po sa kung saan po nagpa-practice sila Chrislyn, doon po yung show nila. Dito lang sa Sunog. Parang excited na din po akong manood ng ng competition ng DLBC at saka DLC sa municipal meet. December 12 yun. At yun, ito nadagdag pa, nag face to face na. Mas nagkandara pa tayo tuloy guys. So ngayon naman, kasi wala na sila, nagsialisan na, natapos na po akong maglinis. Pero yung higaan namin kasi huli si Chrislyn na bumangon, nakaalis na po kami. Pagbalik ko, nakatupi nga pero hindi maayos yung pagkatupi ng kumot at saka bedsheet. Uulitin natin. Pero tapos na po akong magwalis. Yung harapin na lang po natin ngayon is maglaba kahit kunti. Inaaraw-araw ko na lang po yung paglaba ko. Kada bihis laba para hindi po tayo matambakan. Kasi kung sasabihin natin na wag muna, dyan lang, padamihin natin, mag-relax muna ako. Habang yung inirelax natin, ilaban na lang po. Kasi pag matapos naman po tayo, makakag-relax. Pero gapon, natapos tayong magtupi sa mga kinuhan natin na Tapos hindi pa ako nakapaglabas ng mga ilabahan natin kahapon. Nakasilong pa. Tsaka lalabas tayo guys para po ilabas yung mga hinamir natin. Para matuyo kaagad. Kasi ayan, parang nagpapakita na ng mabuti si Haring Araw. Kasi kanina medyo malamig yung umaga. Parang madilim yung langit na akala ko is uulan.
kasi medyo umambon po siya. Pero hindi naman. So gagawin na lang po natin, ilabas yung mga nandito hindi pa na ano natin na mga hinangir. Pagpaano na lang po ito, kung sa kanin pagpain-in na matuyo po siya. Hindi naman po masyadong mga ano na lang po yung dito, yung sawaray sidsid. Tas yung cortina, yan, tuyo na po siya, tuyo. Pwede na nating ikabit kung saan pwede ikabit. Ang hirap ng ano, ang hirap ng lula. Para tayong bumalik ng number 1 talaga. Iwan lang kung kailan po tayo matatapos sa mga ganitong senaryo. Parang habang tumatagal, parang nagiging number 1 palagi. Parang na number 1 palagi yung ano natin. Sasabihin, ay malaki na, tapos na po ako sa obligasyon. Pero ganun pa rin. At ayan, naabutan tayo ng burn out. Alas 9 na po yung oras. So, para hindi tayo maantala or maabala or masayang yung oras, is maglalaban na po tayo. Kunti lang naman yung labahan natin. Yan lang po yung labahan natin. Pero, iniinday-inday lang po para hindi po magtambak. Kasi nga, ayan, face to face na po. Face to face na po, guys. Naabutan tayo ng burnout. At saka sayang yung ano, yung sikat ng araw. At may ibunay pa man dito, lag pagkuhan, pagprito. Kaon nala. Maniwari pa kaon, di yung kagabi. Okay, kang kakulop good. Mula pa kahapon, guys, hindi pa ako kumain. Nagkakapi lang po tayo, tsaka nagno-noodles. Nilalagyan ng sili para maanghang po siya. Mas gusto ko po mayroong maanghang na pumapasok sa katawan. Busog na ako nun. Sa pagkakaganitong araw, marami po tayong pinikilos. Kakapi, okay na yun. Anong oras pa lang po ako nagpunta doon sa labas sa tindahan? Mga alas 5 pa lang. Mga sarado pa yung mga tindahan, naghanap pa po tayo. Bumili po ako ng kape, gatas. Kasi yung inorderan ko ng itlog, di pa nag-deliver. Mamayang hapon pa. Mas magastos kasi pag isa, dalawa, tatlo yung binibili na ano. Tapos napapamahal. Kasi tag-10 na po yung isa. Yung sa ibang tindahan may 11, may 12. Di paro-pareho po yung presyo. So ngayon, kinakailangan tray-tray na dahil face to face na po. Klase na. Pangkamadali ang ano, ulam ng mga bata. Kanina hindi po tayo nakagluto ng itlog dahil meron pang sobra na ulam kagabi kasi nahuli naman, dumating sila sila Christian, huling kumain, nagluto sila ng sardinas, itlog din. Tapos may sobra pa, yun po yung inulam ni Pinsoy. Tapos siya
gatas po siya. Saka yung binili ko na barangay Pandesal. Sabi pa nga ni Sia. Timing naman naglako ng maaga po. Naglako ng maaga dito banda. Yun po yung iniisip ko. Sabi ko, mabuti ko maglalako yung yung pandesal, malunggay pandesal, para naman meron pong iparis natin sa kape, kasi babalik naman si Christian nung maghatid kay Sia, pero chinik ko din po si Sia doon. Yun, nagkaklase na nga. Sabi ko nga, doon siya nakikinig sa isang teacher. Kasi ipon po sila, ikinumbine dalawa-dalawang section. Naalarma po yung mga parents ngayon na nag face to face. Agad-agad. Parang alanganin na nag face to face, guys. Sabi nga ng mga teacher, wala silang magagawa kasi yun po yung ibinigay po na Magmi-meeting din pala yung grade 4. Ngayon ko lang nabasa sa GC. Nandito na tayo sa bahay. Personal na lang po ako sa advisor ni Chrislyn. Pero yun nga, sabi ng tuturo sa kanila, teacher naman din yung mahawak sa DLBC, na wag lang daw mabahala ng mga parents sa kasali sa dahil exempted na sila. Pero yung sa akin lang, parang mabibihay din. Mabuti kung hindi si Chrislyn, honor student. Yun po yung ikinababahala natin. Kanina lang, nag-apura lang talaga ako. Tapos wala akong, pag lumabas ako ng bahay, hindi ko namamalayan yung cellphone natin na mayroong nag-chat-chat dahil wala po akong load. Tapos minsan mahirap yung data signal. So pag umuwi na tayo dito sa bahay, yun ko lang naririnig po yung cellphone ko na ting ting. Nagtataging-ting po siya. Pero kung nandun po ako sa labas, wala. Dahil wala tayong load, tapos hindi ko madadala yung wifi. Kaya nahuhuli tayo ng update sa labas. Pag nandoon tayo sa labas din. Mabula kung nagkukuskus. Parang siya. Nakakawili tingnan. Dali lang po tumatapos kasi kunti lang. Ngayong araw lang po ito na binihisan or hinubad. Bukas naman, meron na namang panibago. Diyan po kayo natututo sa akin, guys, yung mga routine araw-araw. Matututo kayo na palagi po akong naglalaba, naglilinis, ganon. Tapos, magkikwento, kung ano-anong kwento. Sabi nga, ang lakas ng lakas ng pandinig. Paano, guys? Dito lang naman po umiikot yung buhay ko. Umiikot yung araw ko sa bahay. Wala naman tayong ibang pupuntahan na ipapakita ko sa inyo na ibang lugar. Kung nandun tayo sa Compostela, doon naman sa Compostela yung pinapakita ko. Ganun din lang. Punta doon, maglalaba, maglilinis. Pero mabuti na lang si Jing naglalaba doon kasi schedule din po yung nila, klase. Pero schedule lang. So meron po siyang oras maglaba. Tulad ng andun si May Timang nung linggo. Nung galing sila sa pagbabanding ng Bukid Squad. Kita-kita sila.
saya nila kahit hindi po sila kumpleto. Wala si Emer, wala si Vicky Cameron, si Inday Lucy. Pero sila po yung mga original na mga booking squad. Parang si Emer po yung kulang. Gabi nag-run out din. Mga ano po nag-run out kagabi. Mga alas 10 yata yun. Oh my gosh. Yung mga lamok. Bumubulong. Siguro nagka-light mga ano na. Mga alas 12. Tapos ngayon run out na naman. Iwan ko kung anong oras naman la-light. Siguro alas 12 din. Kung hintayin natin yung pag-light, wala. Yun lang po yung paglaban natin pag mag-light. Natapos na din tayong maglaba guys. Ayan. Hindi na malayan namin na pasado alas 11 na pala. Tas maghahatid ng pagkain. So nandun na si Christian. Alas 11:30 na. Kahatid lang po ng pagkain sa mga estudyante. Tapos, 4 pala yung hatiran niya ngayon. Dahil, si Chrislyn at saka si Sansan is nandoon. Magkasama pala sila doon sa papagpraktisan ngayon. So, si Sia, dadalhin lang muna doon sa pinapagpraktisan nila Sansan at Chrislyn. Doon papakainin. Kasi pag, hayaan lang si Sia na siya pong kumain sa eskwelahan. Hindi po, hindi maayos yung pagkain. Hindi kakain ng mabuti. So sabi ko kay Christian, dalhin lang muna doon sa pagpapaktisan. Bali 4. Okay lang si Pinsoy, hindi palit yung lunch niya dahil hanggang alas 12 po yung nila klase. Mayang hapon na naman yung nito sunduan. Matagal na naman si Pinsoy lumabas kasi yun. Dahil sa module niya, hindi po siya nagkakapi ng mga dapat kapihin sa book. Umaasa lang po na kami po yung nagsusulat. So ngayon, makikita na po sila ng teacher niya. Balik na naman sa dati. Pero, sabi kanina ni Christian, kasi naghatid sila ng mga sombrero ng mga instrument dun sa eskwelahan dahil nandun sa kapilya. Usap-usapan ng mga teacher hanggang 15 yung klase. Ang akala ko kasi sabi-sabi doon sa sa pinagmitingan namin baka kuno hanggang December 20 daw. Sabi ko, so agoy. Pero sabi ni Christian ngayon, pag-uwi niya, galing hatid kanina kay Chrislyn yun, sabi niya hanggang 15 lang daw. Mabuti kung ganun. Meron na pong naglako ng tambal tuloy. Tag-60 po yung kilo. At saka medyo malaki po siya. Malaki po. Yan. 60 po yung kilo. So, 1 kilong kalahati yung binili. 100. Tapos ngayon, nagpreprito lang tayo para may maulam natin. Dahil nakakaramdam na pa ako ng gutom. Kumukulo na yung tiyan ko. As in, hindi ako talaga kumain mula pa kahapon. Hindi ako nakakaramdam masyado ng gutom pag marami tayong kinikilos. Maraming ginagawa, kinikilos, iniisip. Kanina si Papa Bit, sabi ko meron naman siya dyan itlog, magluto ka na lang. Kahapon binilhan ko siya ng ulam tanghali, sabi ko wag mo ubusin yan kasi 2 klase para may ulam ka pa mamayang gabi. So nangyari kagabi, hindi sabay-sabay kumain kasi nga si Chrislyn at si Sansan may practice, nahuli silang kumain, pero nauna naman umuwi si Sansan, tapos meron naman po pagkain na hinatid ni Christian para panhapon nila.
So, nauna si Sansan dumating or umuwi. Yung bali panihapon niya na baon, ito na lang kinain. So, yung kakain na lang si Pinsoy. So, pinaglutuan ko na lang po siya ng ng noodles. Sasabaw daw siya kasi yung ulam nila sa katanghali, manok, pritong manok. Tapos pagka alas 5, snack sila. Yung snack nila ni Sia, kanin din, na tas may sobra pa silang ulam na manok din na para sana sa amin ni Papa Bits. Na hindi naman po ako kumain. So silang dalawa yung kumain. Tag-isa sila, mga alas 5. So di, syempre maghapon na, kakain na naman panhapon. Kasi sabi pa nga ni Pinsoy, matutulog siya, hindi pa kumakain. Yung ibig sabihin niya, sa gabi. Kasi kung sa amin, alas 5, kakain, hindi na yan kakain sa gabi. Kasi yun na po yung panhapon. Ibata eh. Sabihin, natutulog na, hindi pa kuno kumakain. Inaano talaga niya na parang against the light po tayo, guys. Ay, dito pala sa kabila. Lumulusot yung sikat ng araw. Kaya parang maliwanag. Para tayong kukunin na ni Lord. Ano lang muna tayo, magpriprito ng tamban. Yung panahon, guys, dumidilim, kumikulimlim, lumiliwanag. Kahit matagal na klase yung mga bata, yung pakiramdam ko, hindi rin po ako naging free, naging relax. Laging busy talaga. Hindi ibig sabihin na ilang klase yung mga bata, hayahay po tayo. Parang din, mas busy kasi tipon-tipon. Hindi po lahat. Ang nagkaiba lang po, naka-relax po tayo sa kasasaway. Kasi tulad ngayon, kung walang klase, nandito si Pinsoy at saka si Sia, saway tayo ng saway na hindi lumabas, hindi magpunta doon sa kapitbahay. Kasi pag nandun sa kapitbahay, mga pasaway din, nakakaya sa mga pinupuntahan nila. Pero hindi naman din po maiwasan dahil pinupuntahan naman din sila dito. Tinatawag. Kahit anong pigil natin na hindi sila mga kapitbahay, hindi talaga maiwasan. Ngayon nga, kahit mag-relax po tayo, halimbawa nahihiga, sabihin mag-relax tayo, wala. Yung tinga natin, sa kaisip, nandun sa kanila. Kasi pag naririnig ko yung gate na kumakalampang, na kahit aso lang po yung sumasandal, sasabihin natin, Pinsoy, Sia! Ganun. Hindi kayo papasok, walang lalabas. Yung pala, nandyan sila sa kwarto nanonood ng cellphone. Parang kasanayan na lang po natin na saway ng saway. At saka yung kunti lang yung mantika natin. Hindi naman po inaasahan na may maglalako ng isda, tamban. Kasi mga ilang linggo, ilang araw na po walang naglalako. Kahit isda, ngayon? Parang
lang. Dahil sa anunsyo. Yun nga, parang meron na namang anunsyo na sa Pizza 5 darating, Bagyong Wilma na naman. Ngayon may klase nga, bukas may klase Lunes, 4 and 5 Biyernes may klase. Pagka Lunes, wala namang klase, holiday kasi birthday po ni Mama Mary, December 8. Walang opisina daw at saka pasok. Holiday na naman. Ito sis pa nga lang, may holiday kaagad. At ayan, nakaluto na po tayo ng ilang piraso. Kakain na talaga ako. Lago. Kain muna tayo guys. Ayan, nag-ano po ako ng sausawan. Tuyo at suka. Medyo mainit pa yung isda. May bahaw pa naman. Yun po yung kakainin natin. Kain po tayo habang nagluluto. Si Papa Bits naman, kumain naman po siya kanina habang naglalaba ako. Ewan ko sa kanya kung kakain pa siya. Hindi na po tayo makapaghintay. Ang sarap ng pritong tangban pag mainit pa guys. Ang sarap po siya. Yan, kumulimlim na naman. Pag nagkataon na umulan, tatakbo tayo sa labas, papalabas. Gutom na talaga ako. Wala pa kahapon. Kaya ko pong hindi kumain. Ayan guys. Umuulan na po. Agoy, agoy. Umuulan na. Umuulan na. Aray, aray. Umuulan. Umuulan pero mainit. Ito po yung sinasabi ko. Pag umulan bigla, tatakbo tayo. Tatakbo tayo guys. Yung nakasampay doon, hindi pa siguro na mamalayan na umaano. Tsaka bagong panganak din po yung nandyan. Baka natatakot lumabas. Ayan, nasisilong ni Papa Bits yung motor niya. Lalakas yata yung ulan, pero mabuti na yung medyo basta pa. Ayan, minit na naman. Dinujuk-juk tayo ng araw, pangpalagnat po.
purpose, pang palagnat. Ulan at init. At hindi nagpapigil yung ulan. Yan, tuloy-tuloy po siya.